Good day, everyone. We are Group 5, and today we will discuss issues of diversity as part of our subject, Gender and Society. Our presentation will focus on understanding diversity, the challenges it brings, and its importance in building an inclusive society. Thank you, and let's begin. Exceptionality. The expansion of rights of students with disabilities was one major consequences of the civil rights movement of the 1960s and 1970s. Dito po ay isang pagpapalawak ng karapatan para sa mga mag-aaral na may kapansanan na isa sa mga malaking bunga ng kilusang pangkarapatan noong dekada 1960 at 1970. The Supreme Court's Brown decision issued in 1954 established the principle that to segregate students only because of their race in inherent, unequal, and unconstitutional. So, dito po ay nagdesisyon ng Korte Suprema na si Brown noong 1954 ay nagtatag ng prinsipyo na ang paghihiwalay ng mga estudyante batay lamang sa kanilang lahi ay likas na hindi pantay at labag sa Constitution. Identification of students with disabilities. First, exceptional. Children who have difficulty learning and children whose perform is advanced. So, sa madaling salita, ang exceptional ay tumutukoy sa mga bata na may mga natatanging pangangailangan o kakayahan na nangangailangan ng espesyal na atensyon o suporta. Second, impairment refers to the loss of reduced function of a certain body part or organ. So, sa impairment po ay tumutukoy sa pagkakaroon ng nawalan o nabawasan na kakayahan ng isang partikular na bahagi ng katawan o organo. Disability, defined and classified according to body functions and structure, activity domains, and participation in the context of environmental and personal factors. Ayon sa body function and structure, ang disability ay maaring dahil sa problema sa pisikal na bahagi ng katawan o sa paraan ng panggana nito, tulad ng kahirapan sa paningin, pandinig o paggalaw. Ayon sa activity domains naman, ito ay tinutukoy rin ang disability batay sa mga aktibidad na mahirap gawin ng isang tao, tulad ng paglakad, pagsasalita o pagsulat. Ayon naman sa participation, tinitignan din kung paano naapektuhan ang pagkikilahok ng tao sa lipunan, tulad ng pagpasok sa paaralan, trabaho o iba pang gawain sa komunidad. Kasama ang environmental at personal factors. Hindi lang ito pisikal na aspekto ang tinitignan, kundi pati ang mga bagay na paligid ng tao. Halimbawa, istruktura ng gusali, akses na teknolohiya, at personal na kalagayan. Halimbawa, edad, kultura, o emosyonal na kalagayan. Sa madaling salita, ang disability ay hindi lang tungkol sa pisikal na problema, kundi pati na rin sa mga bagay na nakakaapekto sa kalagayan ng isang tao na makilahok sa pang-araw-araw na buhay. Handicap refers to the challenges a person with a disabilities experience when interacting with the physical or social environment. Ito po ay tumutukoy sa mga hamon na kinakaharap ng isang taong may kapansanan kapag sila ay nakikipag-ugnayan sa pisikal o panlipunang kapaligiran. At risk. It refers to the children who are more likely than to others to develop a disability. But being at risk doesn't definitely mean that the children will have a disability. It indicates that the children have a high potential or more chances to develop a disability than to others. Meron tayong dalawang condition na mas magpapataas ng chance sa mga babies na mag-develop ng disability kapag premature birth or kaya yung family niya is merong background ng nagkaroon ng disability. In that case, pwede niyang mamana yun. And of course, sa mga kapag pinagbubuntis pa lang is umiinom pa rin or kaya gumagamit sila ng mga pinagbabawal na gawin is pwedeng magkaroon yung baby nila ng disabilities or
complications while kapag pinanganak na. And lastly, at risk or high risk, used by physicians to identify pregnancies in which there is a higher than usual probability that the babies will born with a physical or developmental disabilities. Ang at risk o high risk ay isang salitang ginagamit ng mga doktor upang tukuyin ang mga pagbubuntis kung saan may mas mataas kaysa karaniwang posibilidad na ang mga sanggol ay ipapanganak na may kapansanan o pisikal o pangangatawan. Intellectual disabilities. Ito ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay may mababang intelektual na kakayahan at limitasyon sa mga kasanayang pang-araw-araw tulad ng komunikasyon at pag-aalaga sa sarili. Learning disabilities, mga karaniwang problema sa pag-aaral na nakakaapekto sa kakayahan ng isang tao sa pagbabasa, pagsusulat o matematika, ngunit hindi dahil sa kakulangan ng talino o oportunidad. Emotional or behavior disorders. Kabilang dito ang mga kondisyon tulad ng depression, pagkabalisa o agresibong pag-uugali na nakakaapekto sa kakayahang makipag-ugnayan at mag-aral ng epektibo. Speech or language impairments. Problema sa pagsasalita o pag-unawa sa wika na maaring makasagabal sa komunikasyon tulad ng pag-utal o kahirapan sa pagbuo ng tamang pangungusap. Hearing impairments, bahagyang o ganap na pagkawala ng pandinig na maaring makaapekto sa komunikasyon ng pag-aaral. Visual impairments, kapansanan sa paningin na hindi na itatama ng salamin o contact lens na maaring makaapekto sa pang-araw-araw na gawain. Physical and health impairments, mga pisikal o kalusugan na kondisyon tulad ng cerebral palsy o epilepsy na maaring makaapekto sa kakayahang gumalaw o mag-aral. Autism, isang neurodevelopmental na kondisyon na may epekto sa pakikisalamuha, komunikasyon, at pag-uugali, kadalasang may kasamang limitadong interes at paulit-ulit na kilos. Traumatic brain injury o tinatawag na TBI, pinsala sa utak dahil sa aksidente o trauma na maaring magdulot ng problema sa memorya, koordinasyon o emosyon. Multiple disabilities, kombinasyon ng dalawa o higit pang kapansanan, tulad ng intelektual na kapansanan at pisikal na kapansanan na nangangailangan ng espesyal na suporta. At last, developmental disability. Ito ay pangmatagalang problema sa pag-unlad tulad ng Down syndrome na nakakaapekto sa kakayahang matuto at makipag-ugnayan. Is disability a social construct? Establishing membership criteria for any group is a socially constructed activity because human beings create the criteria. There is evidence that some children's disabilities are primarily the result of culture, class, or gender influences that are at odds with the culture, class, or gender that has established a given category of disability and the assessment procedures used to make those determinations. So, sinasabi dito na ang idea ng disability or kapansanan ay isang social construct dahil ang mga tao ay nagtatakda kung ano ang mga pamantayan o kategorya nito. So, example, ang ilang bata ay napagkakamalang may kapansanan dahil lang sa kultura, klase sa lipunan o kasarian na hindi tugma sa itinakdang pamantayan. And ang paraan ng pagsusuri or assessment procedures ang nagdidesisyon kung ang isang bata ay may disability. How many students with disabilities are there? The data highlights the prevalence of various disabilities among the population surveyed. The top 3 reported disabilities are learning or cognitive, that has 2,151 cases, speech that has 1,858 cases, and mental health disabilities that has 952 cases. Other notable categories including hearing that has 788 cases, psychosocial that has 743 cases,
and orthopedic or mobility that has 518 cases. Disabilities like cerebral palsy that has 188 cases and epilepsy that has 68 cases are less frequently reported but still significant. While the challenges in accessing services, a majority of respondents reported difficulties accessing essential services, such as in learning resources. 51.8% were unable to access educational services. In child development centers or daycare, 50.7% faced barriers. In habilitation and rehabilitation services, 48.5% encountered challenges. In health clinic services, 42.8% had limited access, and in medicine, 15.9% struggled to obtain necessary medication. For economic and social impact, the data underscores significant economic and social hardships, like loss of income or employment, that has 39.4%, inability to buy essential supplies, that has 24.7%, declined in mental health and well-being, that has 14.1%, and difficulty accessing financial institution, that has 11.7%. For safety and abuse concerns, alarming trends in abuse were reported for domestic abuse or violence, with 1.4% noted an increase, and child abuse with 1.4% indicated high frequency. For other concerns, limited or absent clean water supply affected 4.8% of respondents, and a small percentage of 7.3% reported no challenges, while 0.3% cited other issues. How are students with disabilities classified? Some educators believe labeling and classifying of exceptional students serve only to stigmatize and exclude them from the mainstream of educational opportunities. Others argue that classification is necessary to ensure students with disabilities obtain this special education and related services that are prerequisite to their educational equality. So, ang tinutukoy lang sa slide na to ay pinagtatalunan daw ng karamihan na napaka-importante na ang mga batang may kapansanan ay dapat inihiwalay sa mga regular students para hindi ito magkaroon ng problem sa pag-aaral. Kumbaga, dapat nakahiwalay ang mga batang may kapansanan sa regular at yung mga batang may kapansanan ay ma-ensure na mabibigyan sila ng special education na meron ito sa ibang educational institutions at ang tawag sa kinalalagyan nila ay SPED or yun nga yung special education, which is nagko-contain siya ng mga pare-parehong bata na may kapansanan. Inclusive education, a strategy for increasing participation rate of children. So we have 4 categories of this. Number 1, child find. Tinutukoy ang mga batang hindi pa pumapasok sa eskwela. And number 2, assessment. Sinusuri ang kanilang pangangailangan din. Number 3, program option. Binibigyan sila ng mga programang naaangkop. And last one, parental involvement. Kasama ang mga magulang sa pagpaplano at pagtuturo. Child Find. The goal of the Child Find program is to identify children with disabilities and ensure they receive the support and services they need. This is achieved through the following strategies. First, locating children. Conducting family mapping surveys to identify children with disabilities within communities and organizing advocacy campaigns to raise awareness about the importance of early identification and interventions, and collaborating with local health workers to reach families in need. Second, special education or SPED teachers. Providing trained SPED teachers to assist in identifying and supporting children with special needs and ensuring the teachers are equipped with resources to address various disabilities effectively. Third, engaging parents. Encouraging parents to enroll their child in SPED centers or school close to their homes and offering guidance on navigating available resources and services for the child's development. Assessment. This is the continuous process of identifying the strengths and weaknesses of a child through the use of formal and informal tools for proper program grade placement.
So what exactly is formal assessment and informal assessment? Formal assessment are the pre-planned or systematic tests that are usually given at the end of the unit or concept. It is a way to evaluate and measure a student's knowledge in learning progress. This includes tests, quizzes, project, or final exam papers. It is usually graded and often use a rubric. While on the other side, informal assessment are more casual, observation-based tools that are often used to gauge a student's learning during a unit. It is used to identify areas of strengths and weaknesses and to guide planning for upcoming lessons. This includes quizzes, reflective writing, exit surveys, and observation tools. They are not usually graded, and educators use this past performance to evaluate current accomplishments. Republic Act 9288 or the Newborn Screening Act of 2004. Newborn screening is an essential public health strategy that enables the early detection and management of several congenital disorders which, is left untreated, may lead to mental retardation and or death. So what is the purpose or benefits that parents or the newborn baby can get? The purpose of NBS or the newborn screening is for early detections to identify conditions that may not be apparent at birth, allowing for early treatment and intervention. It also prevention of serious health problems and can prevent such as intellectual disability, organ damage, or even death. What are the benefits? Early diagnosis and treatments facilitates prompt diagnosis, reducing the risk of complications and improving quality of life. Improve cognitive and development outcomes for children with detected conditions. It also enhances parental awareness and education. NBS provides parents with valuable information about their child's health, enabling them to make informed decisions. We can notice from this scale that many years ago, there were only few babies that went through this newborn screening. Because before there were only a few hospitals that had newborn screening compared nowadays. Program option. Number 1. Self-contained class for children with similar disabilities. So, dito sa number 1, so, after mahiwalay yung mga batang may kapansanan mula sa regular students, dun sa isang room, is dapat nagko-contain siya ng mga students na may similar disabilities. Dapat sa isang room, kung ang students dito ay mga batang may kapansanan sa pandinig, ay dapat yung mga kasama niya lang rin na mga batang may kapansanan sa pandinig yung mga kasama niya. And then ganun din sa ibang section na kapag ang isang room is nagko-contain ng mga batang may kapansanan sa pagsasalita, is ganun din dapat yung mga kasama niya doon sa room na yun, para hindi magkaroon ng problema sa pag-aaral, hindi sila ma-distract, hindi nila maapektuhan yung isa't isa, hindi sila magkagulo. And then sa number 2, inclusion or placement of the child with disabilities in general education or regular class. Number 3, resource room program where the child with disability shall be pulled out from the general education or regular class. So yun nga, ang resource room program is kung saan yung mga batang may kapansanan is dapat inihiwalay nga sa mga regular students, para gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, is hindi nila maapektuhan yung isa't isa, nang sa gayon ay hindi sila magkaroon ng problem sa pag-aaral na
kunwari hindi maapektuhan ng mga batang may kapansanan yung mga regular students at ganun din yung regular students sa mga batang may kapansanan. Parental involvement. Parental involvement has been shown a positive impact on child growth, self-esteem, academic success, and overall development of the children, as it strengthens the connection between the parents and the children, and it helps to create a supportive environment for the child's growth. Parents have an important role in identifying their children's talents and in guiding them. So mutual understanding and close relationship between parents and children are very recommended. In we have the 4 types of parenting styles when it comes to academics. First, we have the authoritarian. It is a strict style of parenting that places a high expectations on their children. Second, we have the authoritative. In this case, we have the parents are nurturing and responsive, and yet they set a firm limits for their children. Third, we have the permissive. Permissive parents tend to be warm, nurturing, and usually have a minimal or no expectations at all. And lastly, we have the neglectful. Neglectful parenting is that kids don't develop an emotional connection between their parents. It is more likely uninvolved because the parents doesn't usually care for their children. To wrap up, recognizing and addressing the issues of diversity is key to building a more just and inclusive society. We hope our presentation has highlighted the importance of embracing differences and promoting equality for everyone. Thank you for listening.